Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mga libreng serbisyo para sa mga alagang aso at pusa muling iniaalok ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan bilang pakikiisa sa paggunita ng World Rabies Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Awitan na lokal na gobyerno na probinsya ng Pangasinan so serbisyong ang galing para sa alagang pusa at aso Jad Bali na season Tanningayen bilang pikakasakay at World Rabies Day no September 28. Unong at sa impormasyon ng Lapu at Provincial Veterinary Office no September 26 sabit ng programa at gawaan Jad Covered Court na Barangay Poblacion Sur season Tanong Sublay at Capitol Compound Jad Bali na Ningayen no September 27. Kaibad sa servisyon libreng eater at sayan aktibidad so anti-rabies vaccination, vitamin supplementation, deworming, veterinary consultations, castration, tanspaying. Wala ray lecture ya nagawamat para rabies awareness ya katakap na responsableng panag-alaga na are-ayop ya isusulong na provincial government na Pangasinan. Sa World Rabies Day at nagawa no September 28, tanwalay tema to ya Breaking Rabies Boundaries. Manlalapod RP Dagupan, Shaks Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Mahigit 230 ektaryang sakahan sa iba't ibang munisipalidad sa mga lalawigan ng Laguna at Rizal mapapatubigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Mapapatubigan ng National Irrigation Administration o NIA ang mahigit 230 ektaryang lupang sakahan sa iba't ibang munisipalidad sa mga lalawigan ng Laguna at Rizal. Ayon sa papalit ng tanggapan, ito ay nais sa katuparan matapos na kanilang i-turnover ang 12 proyektong patubig sa mga magsasaka at irrigators associations ng mga nasabing probinsya. Sa isinagawang NIA 1A Day na may temang Magsasaka ka, Mahalaga ka, Kamakalawa. Anila ang mga proyektong ito ay mapapakinabangan at aalalay sa kabuhayan ng mga magsasaka mula sa 2 probinsya. Batid ng tanggapan ang mahalagang kontribusyon ng mga magsasaka upang makamit ang food security ng bansa. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Puerto Princesa City na piling pagdausan ng ICF Dragon Boat World Championship 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lizelle Pilapil. Sa natabong press conference tingid sa ICF Dragon Boat World Championship sa City Hall ang syudading Tawan, iimportansya i-Coach Leonora Escalante nga presidente ang Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation nga maswerte ang syudad ang Puerto Princesa nga maman ang ampiling lugar nga bubuhaton ang napakambal nga international sporting event nga diya. Ing pasanag na nga diya ay atatabu lamang ka isarang beses sa silid idarwa kadagon igja ang kauna-unahang timpo nga bubuhaton sa Southeast Asia ang event nga diya. Ig maswerte ang Puerto Princesa City ang magiging host. Dati kuno ing andem lamang diya ang syudad sampuluron kadagon. Ang akalibas datong bubuhaton diya ang Asian Championship ig sa dadi ay mi kamatudan din. Magiging 3 kaparte ang matatabong ICF Dragon Boat Championship event pag-abot sa distansya. Kabilang digi ang 200 meter, ang 500 meter, ig 2,000 meter. Ig ang tanan nga dya ay bubuhaton sa Puerto Princesa City Baywalk. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizel. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Lokal na pamahalaan ng Katarman nakatanggap ng espesyal na pagkilala mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Ginhatagan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa espesyal nga pagkilala ang lokal nga pan-gobyernohan sa munisipyo sa Katarman para sa makusog nga suporta sa bungto sa sektor sa mga risda, pagduso sa mga proyekto, ngan pagtuman sa mga regulasyon para sa konserbasyon sa pangisdaan. Usa sa manilampuson nga proyekto sa pangisdaan sa LGU ang Makagtas Fish Cage Project sa Makagtas Dam nga kundiin regular ini nga nakakaproduce sa tilapia ngan bangus. Ginpapadalagan ang proyekto sa Makagtas Fisher Folks Association ug nagindako ang bulig sini sa pangabuhian sa mga miyembro sa asosasyon. Personal naman nga ginkarawat ni Assistant Municipal Agriculturist Merlin Ambos como representante ni Mayor Antet Rosales ang plaque of recognition para sa LGU Katarman durante sa 61st Fish Conservation o FishCon Week celebration didto sa syudad Santa Cloban. Tikang Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Lianga Bay sa Surigao del Sur muling nagpositibo sa red tide. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Subling nagpaimangno karon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Caraga ngadto sa publiko nga likayan ang pagpanguha, pagbaligya, pagpalit o pagkonsumo sa mga shellfish o kinason nga makuha gikan sa Lianga Bay dinhi sa Surigao del Sur. Kinihuman nga nagpositibo na usab sa paralytic shellfish toxin o PST ang maong parte sa kadagatan nga milapas na sa regulatory limit. Subay sa local red tide warning nga gipagawa sa mga buhatan, nasayran nga base sa resulta sa gipagayon nga laboratory analysis gamit ang screening test, nagpositibo sa red tide ang mga shellfish meat samples nga nakuha gikan sa Lianga Bay sa Surigao del Sur ug sa Litalit Bay sa San Benito, Surigao del Norte. Gawa sa mga kinason, dili usab luwas nga konsumuhan ang mga alamang nga makuha gikan sa mong parte sa kadagatan. Hinoon pwede gihapon konsumuhon ang mga makuhang isda, nukos, pasayan ug alimango apan siguruhon lang nga presko kini og kuhaan og mga internal organs adiser lutoon. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan, 2,000 individual na kilahok sa D&D Festival Half Marathon 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Basher. Mga 2,000 ka-runners ang misalmot sa 21K, 10K ug 5K categories alang sa Iligan D&D Festival Half Marathon 2024 nga nagsugod ug natapos sa Makapagal Avenue ning Dakbayan. Gipanguluhan kini mismo sa ilang butan na Mayor Frederick W. Siao na makitang kauban sa nagpahigayon sa pagdagan sa nilabay na adlaw.
ang mga partisipante sa nasamkit nga marathon gikan sa nagkalaing-laing barangay sa Dakbayan sa Iligan ug mga silingang lungsod. Naasay mga tagalaing probinsya sama sa atong mga kababayan sa Lanao del Sur, Cagayan de Oro City ug Malay-Balay Bukidnon ug uban pa. Si Gerald Zabala nahimong kampiyon sa male category nga 21K o Christine Organiza Halasgo sa female category. Silang duha gikan sa lagyong mga dapit ug gituyong nga moadto sa Iligan aron mosalmot sa Diandi Marathon karong tuiga. Nang hinaot ang nagkalaing-laing sektor nga mahatagan og kahigayunan ang Dakbayan sa Iligan na makapaghigayon og dugang mga aktibidad nga sama niini aron madasig ang mas dagang bisita nga mobisita sa Dakbayan ilabi na sa pagsaulog sa Diandi Festival matag tuig. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad, yan ang ulat mula sa Iligan. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo, isa sa mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority na nawagan sa lahat ng mamamayan sa Sulu na manatiling matatag sa kabila ng mga hamon na nararanasan ngayon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Pianawag tuwakan sinatar bilang sin Parlamenti Albakil Jikiri, Deputy Chief Minister sa Island Provinces, si Bangsamoro Transition Authority, habang sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga raayat sin Lupa Sug, in pakusukon ni paghambuok, pagkasilasa, iban magpaon sinambuk datud panindugi, hangan sin Moro National Liberation Front, iban sin mga tausug. Inini, harap sin kaya pakwa kaisunan sin Supreme Court at awas sa taas ta sala paghukuman, sin bukon na sakop, sin likusan sin Barm, ina Lupa Sug. Kimakahakadini sin Injimatu, Kadar, at awagyanta dahil nga nagpapanjari amin misan masakit sa taymaon. Arakala, ikarayo pa na mga raayat di alupasug impag-ig deng habarm, bat damadawhat ing kalimayahan. Asalaw ni Jikiri on waktu di makakading kabayaan ta hadi hikarayaw. Sa hadi ta kabayaan amin hikarayaw indi magbus. Pero niray sabyan hadi na hisusun kansiw sa magtaat na sadya, agagi sinakura bianakan Governor Abdul Sakortan, amin yan namimikilan sinagatan pa hikarayaw sinhula iman sin mga raayat. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Delicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.